At damhin po natin ang presensya ng ating Panginoon. Isipin po natin na nandyan si Lord sa harapan natin nakikipag-usap sa atin. Amen. Aming amang makapangyarihan sa lahat, namigawa ng langit at lupa. Pinupuri ka po namin, aming Diyos, aming Ama. Kami po ngayon ay lumalapit sa iyong harapan na mayroong pagpapakumbaba, paggalang at kinikilala namin na ikaw ay banal, aming Diyos. Ikaw po ay banal, ikaw po ay matuwid at karapat-dapat lamang sa aming mga papuring pagsamba, Panginoon. Aming Diyos, ang aming sarili, sa amin po, wala po kami may pagmamalaki. Kami po ay mga makasasalanan na naligtas lamang dahil sa tinapos na gawa ni Kristo nang dahil sa iyong biyaya, Panginoon. Maraming salamat sa dakila mong pag-ibig sa amin na ipinakita mo sa pamamagitan ng pagbibigay mo ng iyong bugtong na anak na si Jesucristo upang umako ng aming mga kasalanan at kami po ay maligtas, Panginoon. Panginoon, habang aming pinag-aaralan ang iyong salita, habang aming pinagbubulay-bulayan ang katotohanan ng kaligtasan sa topic namin ngayon, Panginoon. Hinihiling namin na ang iyong Espiritu Santo ay ang kumilos sa aming kalagitnaan, Panginoon. Ang kumilos sa aming mga puso't isipan. Lord, Holy Spirit, alisin mo ang anumang pagmamataas sa amin, ang anumang mga pag-aalinlangan, ang pagtitiwala namin sa aming sarili, Panginoon. Turuan mo kami magtiwala doon sa tinapos na gawa ni Kristo 2,000 years ago, Panginoon. Naway makita muli namin ang lalim, maunawaan namin ang tindi ng aming mga pagkakasala, Panginoon. At maunawaan namin yung lalim ng iyong biyaya, Panginoon, sa pagpapatawad ng aming mga kasalanan. Nawa, Panginoon, ang mensahe ng krus ay hindi maging karaniwang kwento lamang, Panginoon, kundi maging buhay at makapangyarihang patotoo ng iyong pinaya sa amin, Lord. Panginoon, ikaw lamang ang may taas sa mga oras na ito. Naway si Jesus lamang at ang kanyang tinapos na gawa ang makita, ang aming mapag-usapan, ang marinig namin, Panginoon. Ito ang aming samod dalangin sa pangalan ng aming Diyos, ng aming Panginoon na si Jesucristo. Ang lahat ay magsabi na Amen. Amen. Hallelujah. Yan, maupo po tayo ng maayos. Okay. Next slide. Yan. Ang topic natin ay Jesus is enough. So, sapat na si Kristo. No? Yan yung ating topic about salvation. Okay? So, sa ating series ng about salvation, meron tayong apat na topic, no? Hinati natin sa apat na bahagi, no? Na tatakbo ito ng apat na linggo o isang buwan, no? So, ang apat na bahagi, iyan po, week 1, saved by grace alone, di ba? Tayo ay naligtas sa pamamagitan ng biyaya lamang, no? Na tinapos na gawa ni Kristo. Yan yung una nating topic. And sa second week, yung sinabi naman ni Kristo doon sa krus ng Calvary ng it is finished, tetelestai, naganap na. So, pag-aralan natin ano yung naging diwa at epekto noon sa atin bilang mga mananampalataya sa panahon na ngayon. No? And number 3, week 3, root versus fruit. Dito maunawaan natin yung ano yung kaibahan ng bunga at ng ugat. Diba? Ano yung dahilan ng ating kaligtasan. At yung mabubuti nating gawa, di ba, ay bunga lamang. Okay? Number 4, week 4, Christ in you. So dito natin malalaman, no? Kung ano yung identity natin kay Kristo. Amen ba? Amen. Okay? Pwede ba ulit? Pag tayo sasagot ng amen, mayroong malakas na palakpak para mas lalo mabigyan ng papuri si Lord. Pwede po ba mga, di ba, mga kids? Pwede ba yan? Amen. Amen ba? Amen. May ilalakas mo ba yan? Amen ba? Amen. Yan, dapat lagi ganyan ng energy, ha? Amen? Amen. Yan. Okay. Okay, next. Yan. Pag pinag-usapan ng kaligtasan, alam nyo, mayroon isang malaking tanong talagang pumapasok sa isip natin di ba? Ano yung big questions? Di ba? Ang tanong, paano? Di ba?
paano maliligtas ang tao? No? Siguro ito yung pinakamahalagang tanong sa buhay ng isang tao. Amen ba? Tanong mo din ba yan? Sige yan. Tapikin mo nga yung katabi mo. Tanong mo din ba yan? Yeah. Yung nasa likod, tanongin mo nga. Tanong mo din ba yan? Yeah. Yan yung pinakamahalagang tanong sa buhay ng tao. Paano? Paano tayo maliligtas? Hindi yung tanong na paano tayo yayaman. Di ba? Paano sumikat? Paano humaba ang buhay? Ito yung mas pinaka-importanting tanong. Pero alam nyo ba, pagka sinabi, karaniwan, pagka tinanong, paano ba tayo maliligtas? Ang unang sagot, ang karaniwang maling sagot ng tao, eto. Di ba? Sige, basahin niya natin. Ano yung unang sagot? Magpapakabait ako. Yan, yun yung kagamiyang sagot eh. Paano maliligtas? Magpapakabait daw siya. Pangalawa, magbibigay ako sa mahihirap, tutulong para maligtas. Ano pa kalimitang maling sagot? Magsisimba ako. Na para bang pag nagsimba ka, ligtas ka na. Na para bang pagka-member ka ng isang religion, sigurado tiyak ang kaligtasan. Di ba? Pero mali po yun. Bakit? Matututunan natin mamaya. Ano pa ang sumunod? Maglilingkod ako. Di ba? Magsuserve ako para maligtas. Di ba? Yan. Pero, mali yan mga kapatid. Kasi, ang tanong, paano magiging tama ang isang makasalanang tao sa harap ng isang banal na Diyos? Yun ang tama eh. Di ba? Ang problema, ano yung problema talaga natin? Ang tao ay makasalanan. Yun ang problema natin eh. Makasalanan ang tao. Ang sabi nga, sige nga, sabay-sabay natin basahin sa Tito. Ano ba yung sinasabi ng Biblia? Ay hindi dahil sa mga gawa ng katwiran na ginawa natin. Sige po, sabay-sabay tayo. Kundi ayon sa kanyang awa ay kanyang iniligtas tayo sa pamamagitan ng paghuhugas ng bagong kapanganakan at pagbabago sa Espiritu Santo. Yan. Palakpakan po natin ang salita ng Diyos. Ito ang konteksto ng talatang ito. Isinusulat ito ni Apostol Pablo. Pinapaliwanag niya yung kaligtasan daw ay hindi nakabase sa mabuting gawa ng tao. Kundi, saan daw? Sa awa. Thank you. Sa awa ng Diyos nakabase ang salvation. Hindi daw sa gawa. Yan, malinaw na sinabi dito ni Apostol Pablo, no? Na tinuturo niya ang tao daw ay hindi kayang iligtas ang kanyang sarili. Ang tao daw ay walang kakayahan na iligtas ang kanyang sarili sa pagkakaalipin saan? Sa kasalanan. Kasi nga, di ba, ang sabi sa salita ng Diyos, tayo daw ay patay. Ang kalagayan natin ay patay sa pagkakasala. Di ba? Tayo daw ay hiwalay, no? Doon sa ating Diyos. Sige nga, isa-isayin natin yung talata ng Tito. Diba? Ang unang sinabi niya, hindi daw dahil sa gawa ng katiwirang ginawa natin. Yan. Ibig sabihin, sa makatuwid, ang sinasabi dito, hindi daw tayo naligtas dahil mabait tayo. Hindi daw dahil sa mga gawa natin, tingin natin ay mabubuti kaya tayo naligtas. Yan, di ba? Hindi dahil nagsisimba tayo. So, hindi yun. Kundi, ayon saan daw? Makinig. Ayon saan daw? Ayon sa awa. Awa nino? Awa ng Diyos. So hindi tayo naligtas dahil tayo ay mabuti. Naligtas tayo kundi ayon sa kanyang awa. Diba? Doon nagsimula yung ating kaligtasan. Diba? Naawa sa atin ng Diyos eh. Kaya isipin nyo, kung hindi maawa sa atin ng Diyos, meron bang maliligtas? Wala. Walang maliligtas sa atin. Diba? Diba? Ano ginawa ng Diyos? Dahil sa kanyang awa, kanyang iniligtas tayo. Diba? Dahil sa awa ng Diyos, tayo ay iniligtas niya. Ibig sabihin, sino ang kumilos? Sino ang kumilos para tayo maligtas? Ang Diyos. Diba? Amen ba? Amen.
Yan. Okay. Nakukuha nyo? At paano daw tayo iniligtas ng Diyos? Meron daw paghuhugas ng bagong kapanganakan. No? At tinutukoy dito ay yung revert natin, no? Yung pagiging born again. Di ba? Naalala niyo yung eksena na tinatanong si Kristo, di ba? Paano makakapasok sa kagayan ng langit? Ni Nicodemus, ano sabi? Unless a man be born again. Di ba? Kailangan daw may panganak na muli ang tao. Kasi ang tao, ang kalagayan ng tao ay patay sa kalagayan, hiwalay sa Diyos. So, hinugasan daw ang ating bagong kapanganakan. So, naawa ang Diyos, iniligtas tayo sa pamamagitan ng paghuhugas ng ating bagong kasalanan. At, ano pa? Pagbabago ng Espiritu Santo. Yan. So, ibig sabihin talaga, katulad ng naintindihan natin, malaki talaga ang naging role ng Holy Spirit doon sa ating salvation. Amen? Amen. Kasi ang Holy Spirit, siya ang nag-iingat ng ating kaligtasan. Siya ang nagsenyo. Kaya nga, para madaling matandaan, easy to remember, no? Hindi gawa ng tao ang ating kaligtasan, no? Hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. Okay? Di ba? Kundi sa awa. No? Awa nino? Awa ng Diyos. Dahil sa awa ng Diyos, kaya tayo ay kanyang iniligtas. Paano? Sa pamamagitan ng paghuhugas ng bagong kapanganakan. Sa tulong ng Espiritu Santo, binago tayo, no? Diba? Ang natandaan nyo na ba yung ating na pag-aralan ng nakaraan? Ang sino mang na kay Kristo ay bagong nilalang na. Wala na ang dati, patay na. The old has gone, the new has come. Amen? Amen. Palakpakan natin si Lord. Yan. Okay? Nakakasunod ba? So ano yung mabuting balita dito? Ang mabuting balita dito, yung hindi kayang gawin ng tao, ginawa ng Diyos, no? Ginawa ni Kristo. Diba? Bakit? Kasi alam niyo ba, si Kristo lamang yung namuhay na hindi nagkasala. Diba? Amen ba? Amen! Yan. Amen ba dito? Amen. Amen! Yan. Si Kristo lang yung nabuhay ng walang pagkakasala. No? Namatay siya sa krus bilang kapalit natin. No? At sinabi niya nga doon sa John 19:30, ano yung sinabi niya? Naganap na. It is finished. Tetelestai. Yun, sa Tagalog, naganap na. Pero doon sa Greek word, anong Greek word na naganap na? Kung sinabi niya, di ba sabi niya, it is finished. Sa Greek word, paid in full. Diba? Pag sinabi bang paid in full, mayroon pang natirang utang? Mayroon pa bang natirang kasalanan na hindi niya tinubos? Wala na, paid in full nga eh. Diba? Hindi siya installment. Hindi niya sinabing, oh, down payment lang ito tinapos kong gawa ha. Yung full payment, pagka gumawa kayo ng mabuti, pagka nagpa-member kayo sa ganitong religion, maliligtas kayo. Wala, diba? Ang sabi niya, it is finished. Amen? Unawa ba natin? Yan, amen. Hallelujah. Okay, next slide. Yan. So, human problem. Dito natin lalimin, ano? Dito natin isa-isa. Ano yung problema talaga ng tao? Di ba? Ano yung human problem? Ang sabi sa Romans, sige ha, sabay-sabay tayo lahat. Pagbasa ha, sabay-sabay, dahan-dahan with conviction. Okay? Romans 3:23, sapagkat kasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Yan. Amen. O, palakpakan ulit natin ang salita ng Diyos. Ang lahat ng salita ng Diyos na ating babasahin, dapat natin palakpakan, no? Bigyang papurihan. Kasi yan yung magbabago ng tao ay nagkasala. Walang sino man ang nakabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ibig sabihin ba, pag sinabing lahat, merong exempted? Wala. Kahit ang pare, kahit ang papa, di ba? Kahit ang ministro, lahat nagkasala. Lahat ng tao, di ba? Ang isa lang ang hindi nagkasala na nagkatawang tao.
Si Jesus Christ. Kaya lang, hindi siya tao kasi lahat daw ng tao nagkasala. Diyos si Kristo. Amen? Amen. Yan. So, lahat daw. Walang exempted. So, ano ba yung pagkakasala? Ano ba yung kasalanan? Tignan muna natin. Ano ba yung kasalanan? Ang kasalanan ay hindi lamang paggawa ng mali. Dito tingin. Dito tingin. Di ba? Ang kasalanan daw ay hindi lamang paggawa ng mali. Tama ba mga kids? Yes. Okay? Ito ngayon ay hindi pagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. So, pag hindi daw tayo nagpe-praise, hindi tayo nag-worship kay Lord, nagkakasala daw tayo. Amen? Ang pagkakasala, hindi lang yan yung mga ginawa mong mali eh. Kundi ano yung mga hindi mo nagawa na nire-require sa atin, di ba? Na dapat natin ginagawa. At isa dito yung pagbibigay ng kaluwalhatian kay Lord. Amen? Amen. Yan. Tapos ano pa? Yung pagsuway sa kalooban ng Lord, ni Lord. Yun yung mga pagkakasala. Ano pa? Pagiging makasarili, yan yung mga pagkakasala, no? Bago yung Romans 3:23, alam nyo, ipinaliwanag ni Apostol Pablo dito sa Aklat ng Roma na ang kaligtasan ay sa pamamagitan talaga ni Kristo. No? Ipinakita niya muna, ano ba yung kasalukuyang kalagayan ng tao? Ano ba yung status ng tao? Kaya kailangan natin maintindihan muna yung ano yung kalagayan natin bago natin maunawaan ano yung kaligtasan, bago natin ma-appreciate yung ginawa, yung sakripisyo ni Kristo. Amen ba? Sa mga kids dito, mamaya may exam kaya makinig kayong mabuti. Ha? Bawal muna kwentuhan ng katabi. Diba? Huwag mo muna tingnan yung katabi mo. Focus muna tayo kay Lord. Diba? Amen ba? Pwede ba? Amen. Amen. Okay. So, sa Romans 1-3, before yung 3:23, sinabi ni Apostol Pablo dito, no? Na yung mga Hudyo, yan daw ay makasalanan. Di ba? Sila yung mga Hudyo. Sila yung bayan ng Israel, di ba? Yan yung mga Hudyo. Di ba? Ano pa isa? Sinabi din ni Apostol Pablo na ang mga hintil daw ay makasalanan din. Sino yung mga hintil? Ang mga hintil, yung mga taong hindi Hudyo. So tayo, bilang hindi tayo Hudyo, tayo ay hintil. Napapabilang tayo sa lahi ng hintil. Okay? So sabi ng Apostol Pablo, pati ang mga hintil ay makasalanan din. So tayo, makasalanan tayo. Di ba? Yung mga relihiyoso during that time din, yung mga Pariseo, yung mga lahat daw yun, makasalanan. No? Walang exempted. No? Yun yung conclusion ni Apostol Pablo. Lahat ay nagkasala. Yun yung sinabi niya. No? Lahat ay kasalanan. Kahit ang pastor, kahit ang pare, kahit yung mga mayayaman, lahat daw yan makasalanan, kahit yung mga mahirap. Di ba? Ang kasalanan kasi, ang ibig sabihin niyan, miss the target. No? Sa Greek word niyan, ang salita niya, pag hanginan mo sa Greek, hamartia. Hamartia. Ibig sabihin, hamartia, hindi mo na-hit yung target. Halimbawa sa dart, di ba may bullseye doon? Ang target mo yung bullseye. Pagka hindi mo siya na-hit yung bullseye, ang tawag doon, hamartia o kasalanan. Kasi ano ba yung target? Ang target natin ay yung mga, di ba, may mga utos noon eh. During that time eh. Pag hindi mo nasunod yung utos, nagkakasala ka. Okay? Yung kasalanan ng hamartia. Hindi pagtama sa target. Ano yung target ba? Ang target is yung perfectong kabanalan ng Diyos. Di ba? Yun yung target natin eh. Kasi ang sabi, ang Diyos ay banal, dapat tayo daw din ay banal. Di ba? Ano yung magandang example nito? Example, yung puno ng mangga. No? Ang puno ng mangga ay hindi nagiging mangga dahil namumunga siya. No? Namumunga ito dahil mangga siya. Nakakalito ba? Kasi ganun din ang tao eh. Hindi tayo nagiging makasalanan dahil nagkasala tayo. Gets? Hindi tayo nagiging makasalanan dahil nagkasala tayo. Nagkasala tayo dahil makasalanan yung ating kalikasan. Naintindihan ba? Kaya tayo nagkakasala dahil tayo
meron tayong sinful nature. Ang nais ng katawan natin, ang nais ng laman natin ay yung sumuway sa utos ng Diyos. Di ba? Hindi natin ninais na makasunod eh. Kaya nga nagkasala si Eva at Adan eh. Kasi yun yung gusto ng puso nila eh. Hindi perfect. Di ba? Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, si Apostol Pablo na mismo nagsabi, mismong isa sa haligi na ng pananampalatayang Kristiyano, yung mga bagay daw na gusto niyang gawin ay hindi niya magawa. At yung nagagawa niya, yung mga bagay na ayaw niyang gawin. Diba? So, laging may paglalaban. Diba? Laging may paglalaban sa atin inside. Okay? Example, next. Parang tao nalulunod na hindi niya kayang iligtas ang sarili. Ito yung perfect example. No? Ito yung kalagayan natin. No? Para tayong tao na nalulunod. Tayo yung nasa... Isipin nyo. I-imagine nyo, no? Yung picture niyan. Na kayo yan. Di ba? Tayo yan. Nasa gitna ng isang malalim na dagat. Yan. Sino naka dito sa dagat? Okay, no? Taka daw tayo nasa gitna ng isang malalim na dagat. Walang sasakyang malapit. Walang makakapitan. Di ba? Imagine niyo, walang re-rescue, walang malalapitan, walang makakapitan, walang paraan para makaahon. So, sa una, siyempre, ano ang tendency ng tao? Sa una, pagka nasa gitna ng kagagatan, siyempre, sa una, ang gusto niya, lumalaban siya, sumisigaw siya. Tulong! Di ba? Ganun ang ginagawa pag nalulunod. Tulong! Ano pang ginagawa? Pagka nalulunod ang tao, kumakaway. Yun, tama si Cassie. Kumakaway, naghahanap ng attention, di ba? Ano pa? Sumisigaw, pumapadyak, di ba? Nagpapadyak, siyempre, gusto niyang panatili sa ibabaw ng tubig, di ba? Ngunit, pansinin niyo, habang lumalaban siya, habang nag-e-effort siya, nandun yung pagkapagod eh. Unti-unti napapagod siya. Di ba ganun yun? Kahit gaano ka kagaling lumangoy, pagka nasa gitna ka ng tubig at wala ka ng mapapagod ka din eh. Di ba? Di ka rin makakaligtas. Di ba? Habang lumalaban ka, lalo kang mapapagod, lalo kang lulubog. Di ba? Minsan pa nga lalo kang mawawala ng pag-asa eh. Di ba? So, ganyan ang kalagayan ng tao. Di ba? Dahil sa pagkakasala. Hindi niya kayang iligtas yung kanyang sarili. Ayan o. Nasa picture, kaya niya bang iligtas yung sarili niya? Hindi. Yan yung kalagayan ng tao. Diba? Tayo ay nakalubog sa pagkakasala. Alipin tayo ng kasalanan. Okay? Yan ang Ang problema dito ng tao, mapapansin nyo, hindi yung kulang sa pagsisikap eh. Diba? Nag-e-effort naman siya eh, diba? Kumakaway, sumisigaw, kumukuha ng attention, pumapadyak. Yan yung mga effort ng tao eh. Diba? Pero, hindi pa rin sapat. Kung i-relate natin, kanina sinabi natin, ang effort ng tao agad para maligtas, magpapakabait ako. Diba? Effort ng tao yun. Magsisimba ako. Tutulong ako sa mahirap. Pero, dito pala, naunawaan natin, hindi pala sapat yun. Yung effort ng tao, kulang. Kulang yun. Diba? Kasi ano ang tanong? Ang tanong, kaya bang buwahin? Kaya bang buwahin ng pagsisikap ng tao yung kasalanan na nagawa natin? Hindi, di ba? So, katulad ng nalulunod na tao, no? Kahit gaano pa siya kalakas pumadyak, hindi niya pa rin kayang iligtas yung kanyang sarili. Di ba? Kaya bang iligtas yung sarili? Hindi. Hindi niya kaya, no? Pero alam niyo ba, etong illustration na ito, medyo light pa yan. Di ba? Light pa yung illustration na yan. Mas malala po ang kalagayan ng tao. Di ba? Mas malala yung kalagayan natin. Di ba? Kulang yung illustration na ito eh. Kasi kahit pa paano, yung tao dito buhay pa. May lakas pa. Di ba? Kaya niya pang mag-effort. Yung illustration na yan. Kaya lang natin ginamit yung illustration na yan para maunawaan natin. Pero kung sa totoo, kulang pa yan. No? Kulang pa yan kung ikukumpara sa kalagayan ng tao. Kasi bakit?
Ayon sa doon sa salita ng Diyos sa Ephesians chapter 2 verse 1, tayo daw, sabi ni Apostol Pablo, patay tayo sa ating pagkakasala. Di ba? Pag sinabi mong patay, kaya niya bang buhayin ng kanyang sarili? Hindi. Hindi natin kayang buhayin ang ating sarili. At di ba sa Biblia, pag sinabing patay, dead, ang ibig sabihin nun, tayo walay sa Diyos. Kaya, other way of saying that, hindi natin kayang kumonekta sa Diyos. Di ba? Wala tayong kakayahang lumapit sa Diyos kasi tayo daw ay patay on our effort. Di ba? Kaya lang tayo nakakalapit sa Diyos dahil si Kristo, ang Diyos, ang unang lumapit sa atin. Siya yung humanap sa atin eh. Siya yung nakatagpo sa atin, hindi tayo yung... Kaya yung salvation natin, wala talaga tayong kayang gawin eh. Kasi tayo daw ay patay sa ating mga kasalanan. We are dead in our transgressions, in our sins. Amen ba? Naiintindihan ba? Amen? Amen. Amen. Yan. So, ayan idinidiin natin yung... Kailangan maunawaan natin yung ating kalagayan, no? Tayo ay patay. Tayo ay walang kakayahan. Walang kakayahang iligtas ang ating sarili. Yan, di ba? Kaya pagka naunawaan natin na tayo ay makasalanan, walang kakayahang iligtas ang ating sarili, tayo ay patay sa ating mga pagkakasala ayon sa Biblia, mauunawaan natin paano yung ginawa ng Kristo. Di ba? Dito na pumapasok si Jesus. So isipin niyo ulit, itong illustration na to, na habang tayo ay nalulunod, ayan na si Kristo, si Jesus Christ, dumarating. Di ba? Dumating si Kristo. Ano ginawa ni Kristo? Niligtas na tayo, di ba? Parang si Kristo yung naghagis ng ano ba tawag doon sa salbabida. Si Kristo yung nag-angat sa atin sa tubig. Di ba? Hindi niya sinabi habang tayo nalulunod, hindi niya sinabi, kaya mo yan! Sinabi niya gabang ganon? Kung kaya natin iligtas ang ating sarili, sinabi pa ng Kristo, hindi, kaya mo yan! Lakasan mo pa yung pagpadyak. Hindi naman, di ba? Hindi niya sinabi yun eh. Hindi niya sinabing, hindi, subukan mo pang mabuti. Konti pa. Hindi. Kasi, nauunawaan ng ating Diyos na kailanman, wala tayong kakayahan na iligtas ang ating sarili. Kaya siya na mismo yung bumaba. Diba? Siya na mismo yung nagkatawang tao. Diba? Siya na mismo yung yung kumatawan sa ating, saan? Sa ating kasalanan, no? Siya na mismo yung namatay. Imbis na tayo dapat mamatay. Siya na mismo yung namatay doon sa krus. Diba? At ito yung pinaka magandang bahagi ng Ebanghelyo, di ba? Gospel. No? Hindi tayo umakyat patungo sa Diyos. Tayo ba umakyat patungo sa Diyos? Hindi. Ang Diyos ang bumaba para sa atin, no? Hindi tayo nakabot kay Kristo, kundi si Kristo ang nagkatawang tao. Siya yung bumaba. Siya yung umabot sa atin. Si Kristo yung nagligtas sa atin, di ba? Familiar ba kayo doon sa Ephesians 2 verse 8 to 9? Ano yung magandang balita? Siya yung nagligtas sa atin, di ba? Ang sabi dito, sapagkat dahil sa biyaya, kayo ay naligtas, no? Sa pamamagitan ng pananampalataya. Di ba? Pansinin nyo, hindi sinabing dahil sa pananampalataya. Ang sinabi, sa pamamagitan ng pananampalataya. Anong kaibahan nun? Mamaya alamin natin. No? Ang sabi pa, ito'y kaloob ng Diyos. Libreng regalo. Hindi sa pamamagitan ng inyong mabubuting gawa. So yan, mamaya, alamin natin yan, iisa-isay natin. So ang kaligtasan pala ay hindi gantimpala sa mabuting gawa. Kasi, kahit anong gawin mo, hindi mo kaya ligtasan mo yung sarili. Kaya hindi siya gantimpala. Diba? Dahil sa mabuting gawa, salvation, magiging reward yon. Kasi pinaghirapan mo eh. Diba? Pero ano yung sabi sa Ephesians 2 verse 8 to 9? Ang sabi, ang kaligtasan daw ay regalo, kaloob ng Diyos. Ang regalo ba binabayaran? Hindi eh. Ano ba ginagawa sa regalo pag binigyan ka?
tinatanggap. Libre yon. May bayad ba regalo? Wala. Yan. Hindi ito sahod na pag nagtrabaho ka, bibigyan ka. Hindi na regalo yun, sahod na yon. No? Ito ay biyaya ng Diyos. Okay? Naunawaan yung analogy natin sa taong nalulunod? Alam na? Yes, thank you. Praise God. Next. Grace defined. So, alamin natin, ano ba yung meaning ng grace? Kasi kanina pa natin binabanggit yung grace eh. Sa Tagalog, biyaya. No? Ano bang ano yan? Ang grace daw, sige nga, basahin natin. Malakas ha? Siguro naman ito malakas na. Nag-almusal na ba kayo? Ay, okay. Mamaya meron tayong papansit yata si si Chef. Meron papansit. Ang hindi magbabasa ng malakas, walang pansit. Hindi ko lang. Lahat may pansit, okay? Gusto ko lang basahin nyo kasi pag binabasa nyo yun, mas lalo nyo nauunawaan, mas lalo nyo naiintindihan. Okay? Sabay-sabay malakas ha? Ano ang grace? Ang grace ay di karapat-dapat na kabutihan, pag-ibig at pabor ng Diyos sa mga taong hindi naman karapat-dapat ito. Sa simpleng salita, ano daw yun? Ang biyaya ay pagtanggap ng mabuti mula sa Diyos. Kahit hindi natin ito pinaghirapan. Ito yung biyaya. Mabuting bagay na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Kahit hindi natin pinaghirapan. Hindi tayo nag-effort, di ba? Hindi natin kayang i-earn yung ating way, yung ating dapat papunta sa kaligtasan. Hindi natin ito binayaran. At hindi ito sa ating karapat-dapat. Yeah. Pag-ibig at pabor ng Diyos yun. Di ba? Ayon sa Ephesians 2, verse 8 to 9. Okay? Ano ba yung kaibahan ng grace at mercy? Natanong niyo na ba yun? Grace at mercy. Ano ang Tagalog ng grace? Biyaya. Anong Tagalog ng mercy? Habag o awa. Hindi yan yung kaklase mo na si Grace at saka si Mercy. Yan, yung pinsan ni Maylin, si Mercy. Hindi sila yan, no? Habag at awa. Yan ang mercy. Ang grace ay biyaya. Ano yung mercy? Ito yung mga hindi ibinigay sa atin ni Lord na deserve natin. Di ba? Ano ba yung deserve natin? Ang deserve natin ay kamatayan. Deserve natin ang kamatayan, ang kaparusahan. Pero dahil sa mercy, dahil sa habag ng Diyos, hindi ibigay sa atin ni Lord yun eh. So yun yung mercy. Kung ano yung deserve natin, hindi sa atin ibinigay ni Lord. At ang kaibahan mo sa grace, sa biyaya, kabaligtaran naman yun. Yun yung mga pagpapaala na ipinagkaloob sa atin na hindi natin deserve. Diba? Ano yung mga pagpapaala na hindi natin deserve na binigay ni Lord? Salvation. Yan, diba? Mga pabor na ginagawa sa atin ni Lord araw-araw. So magkaiba yun. Imbis na ang deserve natin is yung kapahamakan, kamatayan, impyerno, yun yung deserve natin eh. Ngunit dahil sa habag ni Lord, hindi niya ibinigay yun sa atin. Instead, ang ibinigay niya, yung hindi natin deserve. Nakukuha? Amen ba? Amen! Amen! Okay. Halimbawa, para mas... Ay, basta. Medyo nalulubat na. May backup dyan, ano? Okay? So, para mas maintindihan natin, no? Halimbawa, isang kriminal. Alam niyo yung kriminal? Kriminal na nahatulan na. Ibig sabihin, guilty na. Napatunayan na siya ay nagkasala na. Di ba? Kung i-apply yung mercy ni Lord, hindi siya mahatulan. Ang deserve niya kasi is mahatulan siya, maparusahan siya ng kamatayan, kasi nagkasala siya. Pero dahil sa mercy ng judge, hindi ipinag-aloob sa kanya yung deserve niya. Diba? Instead, ano ginawa ng judge? Ang ginawa ng judge, pinatawad siya sa kasalanan niya, inadapt pa siya, no? Inampun pa siya bilang maging anak. Deserve ba ng kriminal yan? Deserve ba ng kriminal na ampunin pa? Diba? Iligtas pa? Hindi deserve ng kriminal kasi kasala siya eh. Ganon din ang pagkilos ng Lord sa buhay natin. No? So, tayong maliligtas dahil sa awa
ng Diyos na hindi tayo karapat-dapat. Okay? Next slide. Ayan. Diba? Isipin nyo, nasa death row na siya. Sino dito yung alam natin nasa death row na nabalitaan? Yung mga nasilya elektrika. Sige, magbigay nga kayo. Para mas makarelate. Sino? Clay. Si? Chikaray daw, sabi ni Chef. Diba? Nahahala tayo mga Sabi ni Sir Gio. nahahala tayo mga kapanahunan natin Akala ko si Baby Ama pa yung sasabihin ni Pastor Pio eh. Yan. O diba? Nabivisualize nyo yung mga nasa death row? Yung mga nasa death row, ay yung mga nagkasala na at nahatulan na. Diba? Dumaan na yon sa paglilitis, sa judgment. At napatunayan na sila ay guilty. Guilty sa pagkakasala. No? Kaya nga ang dapat sa kanya ay death row na. Diba? Death row na. Naghihintay na lang siya ng execution. Diba? Nabivisualize nyo? Ganyan tayo bilang tao. Tayo, nabubuhay dito, naghihintay na lang ng execution. Kasi ang sabi, di ba kanina? Ang lahat ay nagkasala. Lahat tayo nagkasala daw. At sa Romans 3:23. At pagdating doon sa Romans 6:23, ano sabi? Ang kabayaran daw ng kasalanan ay kamatayan. So kung lahat tayo nagkasala, yung landas na tinatahak natin ay papunta sa kamatayan. Di ba? Kaya tayo, para tayong nasa death row. No? Naghihintay na lang tayo ng execution. Kaya tayo, nangangailangan tayo ng tagapagligtas. Di ba? Pero, isipin nyo, kung ikaw ay nasa death row na, tapos may isang taong mabuti, at nagsabing, ako na yung papalit sa'yo. Di ba? Yung great exchange. Ako na. Imbis na ikaw yung mamatay, imbis na ikaw yung ma-execute, ako na yung nagkukusa na papalit sa'yo. Di ba? Ibig sabihin, hindi tayo yung inosente. Ang inosente, yung pumalit sa atin, si Kristo. Di ba? Si Kristo yung gumawa ng ganun eh. Siya yung umako ng ating kasalanan. Di ba? Siya yung pumasa ng ating parusa. Ngayon ang tanong, pagka ako, di ba, nasa death row na, at inako, merong umako ng aking kaparusahan, meron pa bang natitirang kaparusahan sa akin? Ma-execute pa rin ba ako? Hindi na, wala na, kasi meron na nagbayad. Sino yung nagbayad? Yung taong inosente, si Kristo. Kaya pag binayaran niya na, ni Kristo, ikaw ay, absuelto na. Di ba? Wala nang natirang kasalanan. Wala nang natirang kaparusahan. Di ba? Hindi na tayo hahatulan. Di ba? Yan yung sabi sa Roma, chapter 8, di ba? Ang sino mang na kay Kristo ay wala nang kahatulan. There is no judgment kung sino man ang na kay Kristo. Who is in Christ, wala na daw judgment. Amen ba? Amen? Ang unawaan? Amen? Amen? Amen! Yan. So, nauunawaan natin yun, yun yung kaibahan ng grace at mercy talaga. Diba? Ang mercy, yun yung mga bagay, yung kaparusahan, yung kapahamakan na dapat deserve natin. Hindi natin nakuha. No? Dahil sa habag ng Diyos. Amen? Amen. Pwede ba tayo tumayo? Sige nga, tayo nga lahat. Yan. Ano yung pinagawa sa atin kanina sa kanta? Tatalon. Okay? Sige. Pwede ba tayong tumalo ng 7 beses? Di ba? Para manumbalik ang ating mga energy. Okay? After ng talo ng 7 beses, sisigaw ng Amen. Thank you, Jesus. Pwede ba yun? Yes. Okay, sige. Lahat ba? Kahit di na tumalon? Yes. Yeah. Kailan natin gawin ito para medyo yung kaso-kasuan natin, di ba? Para yung attention nyo magpukaw. Di ba? Okay.
Sabay-sabay tayo, tatalon tayo 7 beses ha. Sino magbibilang? Ako magbibilang ha. Okay, game. 1, 2, 3, go. 1, 2, up. Teka, practice lang. Yung iba hindi tumatalon eh. Di ba? Yung iba, nakikita-kita ko kayo lahat dito eh. Oh. Diba? Hanggang doon sa kaduluduluhan. Okay? Oh, 7 beses ha. 1, ready na? Oh, taas kamay, taas kamay. Yan, dalawang kamay. Yan. Mas maganda. Dalawang kamay ha. Oh, iwawagay-way habang tumatalo ng 7 beses. Kailangan lahat kasi mamaya madadagdagan niya ng ano. Dadagdagan niya ng kempot. Pag hindi perfect ha. Okay, kaya lahat magiging ano. Okay? Sabay-sabay tatalo na lang nakataas ang kamay ha. Hindi pala nakataas ang kamay. Alex, taas kamay. Yung may bibilang ang hindi tataas kamay. Okay? 1, 2, 3, go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ano sabi? Amen! Sisigaw ng amen, tapos thank you Jesus, di ba? Ulit. Last na. Yan, pagbigyan niyo na ako. Okay, last na, okay? Okay, sabay-sabay ha, talon ha? Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Amen! Thank you, Jesus! Yan, matalakpak. Yan. So, hindi pwedeng hindi tayo, ano, sige po, makakaupo na po tayo. Yan, kailangan alive. Hindi pwedeng, matatapos tayo dito ng Di ba? Hindi pwedeng angantok-antok. Okay? So, naiintindihan na yung kaiba ng grace at saka ng mercy. Diba? Sa example natin. Okay? Ang biyaya, kapag trinato tayo ng Diyos, hindi ayon sa ating kasalanan. Ibig sabihin, pag trinit na tayo, na hindi ayon doon sa ating pagkakasala, kundi ayon sa pag-ibig ni Kristo. Yun yung biyaya, di ba? Grace is God giving us what we do not receive. What? He did not deserve. Kung ano yung hindi deserve ni Kristo, yun yung na-receive niya. Diba? In exchange doon sa ating nagawang pagkakasala. Amen? Pwede bang palakpakan natin ng malakas yung tinapos na gawa ni Kristo? Diba? Sige ba, may lalakas pa yan eh. Amen. Hallelujah. Okay, next slide. Yan. Ito yung kanina pa natin binabanggit. Ephesians 2 verse 8 to 9. Okay? Pwede bang anyaya ko dito si Sis Almira? Papabasa lang natin ng malakas. Yan, para may participation ng audience. Malakas ha, sabayan natin si Sis Almira. Ephesians 2, verse 8 to 9. Sapagkat sa biyaya kayo'y nakaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng magawa upang ang sinuman ay huwag magmapuri. Amen. Siguro ganun ang gagawin natin, Parang classroom, para alerto yung mga nakikinig, di ba? Yan. Pwede ba yan? Yes po. Para active part, mas malalo nating maunawaan, di ba? Okay? Sige nga, tawagan natin si Sis Antoinette. Ito, to eh. Yan, basahin natin. Ha? Yung mga umiiwas ng tingin, matatawag, ganun to teacher, di ba? Kaya kailangan, lagi kayo nakatutok ng ganon. Okay? Ephesians chapter 2, verse 8 to 9. Sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sinuman ay huwag mapuri. Alapakan natin sa salita ng Diyos. Kailangan laging basahin para tumatak sa isip natin. Yan. Sino ba yung gusto magbasa? Na umiiwas ang tingin? Nine. Si Nine. Last na si Nine. Halika na. Tinuturuan ko kayo ng maging active pag may nagsasalita. Babasa. Sige. Dalawa kayo. Yan. Kailangan pag may nagsasalita, nakikinig. Di ba? Okay, magsasalita kayo, dapat makikinig sila. Di ba?
Pag hindi sila nakinig, ano mararamdaman mo? Magtatampo. Magtatampo, ganun din ng teacher, di ba? Pag di nakikinig. Sige. Pa-experience natin. Ephesians chapter 2, verse 8 to 9. Sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa inyong sarili. Ito ay kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sino man ay hindi. Amen. Parapakan. Iyan na. So, binigyan niyo ako ng idea. Yan. Kaya dapat lahat nakikinig ha. Huwag magkwento sa katabi. No, bigay natin yung oras natin dedicated kay Lord. Amen ba? Amen. Huwag niyo na hintay magpa-exam pa. Okay? Yan. So, bago dumating si Pablo sa verse na yan, yung sinabi niya na yan, si Apostol Pablo ulit, anong salita, no? Inilarawan muna niya yung kalagayan ng tao ulit, di ba? Ano ba yung kalagayan ng tao na sinabi natin kanina? Tayo daw, ano sabi niya? Tayo daw ay patay. Di ba? Dead. Separated from God, no? Walang buhay na spiritual. Spiritually dead tayo, yun yung kalagayan natin. Patay yung ating mga espiritu. At yung espiritu, yun yung kumokonek sa Diyos, di ba? So, hiwalay tayo. No? Walang buhay yung ating espiritu, no? At dahil walang buhay yung ating espiritu, hindi natin kayang iligtas yung ating sarili, di ba? Hindi natin kayang iligtas. Kaya nga, pagdating dito sa Ephesians 2 verse 8 to 9, dito dumating yung magandang balita, no? Yung magandang news ni Apostol Pablo. Kaya sinabi niya, sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas, no? Ano yung biyaya? Di ba, alam natin ang biyaya, yun yung grace. Yung hindi natin deserve, pero natanggap natin, no? Hindi tayo karapat-dapat, hindi natin pinaghirapan, hindi natin binayaran. Yun yung binigay sa atin, yung grace. Grace ni Lord. Di ba, kamukha nung analogy natin kanina na isang tao na sa death row na, no? Hindi niya deserve yung biyaya, yung kaligtasan. Pero, iniligtas siya. So, yun yung binigay. Tayo daw ay naligtas sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Okay? Ano yung kasunod? Sa pamamagitan ng pananampalataya. Di ba? Pansinin, hindi sinabing dahil sa pananampalataya. Di ba? Ang sinabi, sa pamamagitan ng pananampalataya. Parang magkatulad. Di ba? Parehas ba yung dahil at sa pamamagitan? Hindi. Ano yung dahil? Yung dahilan, yung cause. Di ba? Ang cause ng kaligtasan natin is si Kristo. Di ba? Yung sa pamamagitan, may ginamit na tools. Di ba? Ano yung ginamit na tools? Yung pananampalataya natin. Pero ang pinagmulan pa ng salvation ay si Kristo. Ginamit lang yung ating pananampalataya, di ba? So yun yung kaibang yun yung mahalagang kaibahan niyan. Naligtas tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Kasi, di ba? Halimbawa, para mas manawan pa natin. Halimbawa sa isang bahay, di ba? Merong yung bahay may bintana. Maliwanag sa loob ng bahay, hindi dahil sa bintana, kundi dahil saan? Doon sa pinagmula ng liwanag. Diba? Ano ang pinagmula ng liwanag? Yung araw. So kung lalapat natin yun doon, yung bintana, yun yung pananampalataya, yun yung naging dalaw yan yung biyaya. Pero yung pinanggalingan ng ating kaligtasan, ng grace, yung araw, or si Kristo, si Jesus Christ. Amen ba? Naunawaan na ba? Amen. Yan. Okay? No. Ang biyaya ang dahilan ng ating kaligtasan. Yun, suma total, no? Hindi yung pananampalataya, yun yung paraan ng pagtanggap. Diba? So, kailangan maging tayo doon, aware tayo doon sa mga salitang ginagamit natin. Kumbaga, sa English, grace is the source, faith is the channel, Christ is the Savior. Next, ang sabi dito, ito'y hindi, balik mo daw. Yan, ang sabi dito, ito'y hindi sa inyong sarili. So, malinaw, no?
yung topic natin na yung salvation daw, yung grace daw, ay hindi galing sa ating sariling gawa, hindi galing sa ating sariling effort, no? Hindi natin pinaghirapan, hindi tayo yung pinagmulan. Di ba? Ano yung sinabi? Ito ay kaloob ng Diyos. Kaloob o regalo. Di ba? Ang kaligtasan pala ay hindi natin pinaghirapan kasi regalo lang. Di ba? Ano ang katangian ng isang regalo? Di ba? Ang katangian ng isang regalo ay libre. Walang bayad. Di ba? Hindi mo pinagtrabahuan. Di ba? Pag may binigay pa sa yung binigyan ka ng cellphone. Di ba? Kasi, binigyan ka ng cellphone. Ang sabi ko sa'yo, regalo ko sa'yo ito, birthday mo. Pero, kailangan mo i-maintain yung mataas mong grade. Diba? Pero, kailangan mong maglinis sa loob ng bahay. Diba? Pero, kailangan mong gawin itong mga to. Pakainin ng alagang hayop, ang aso. Diba? So, umpisa kaya natin eh. Masusustain ba natin? Diba? Hindi natin kaya. At saka, kung may condition regalo pa ba yun? Hindi na. May kapalit na eh. May condition na eh. O kaya sabi ko, bigyan kita cellphone pero araw-araw, pumasok ka doon dyan sa warehouse, mag-ano ka dyan. Mag-repack ka, o kaya mag-sort ka ng items dyan. Regalo pa ba yun? Hindi na. Ang tawag doon, ano na? Sahod na. Tama, sige. Hindi na regalo kasi may kapalit na eh. No? Ang definition ng regalo ay libre. Tama si Pastor Gio kanina. Libre regalo. Ganon din ang ating salvation. Libre na ibinibigay ng Diyos. Yan. Ang kailangan na lang natin gawin ay tanggapin. Di ba? Kailangan na lang natin ay tanggapin. Yan. Ibalik mo nga doon, Gam. Yan. Diba? Sa pamamagitan ng gawa. Ito daw hindi sa pamamagitan ng ating gawa. Upang, ano yung sabi niya sa upang? Ang sino man ay huwag mo pagpuri. Ibig sabihin, ito hindi sa sarili nating gawa kasi pag sinabi natin, kaya ako naligtas dahil ako'y mabait, dahil ako'y palagi tumutulong sa kapwa. Ang tendency nung tayo daw ay magyayabang. Diba? Ayun nakalagay dito. So no one can boast, di ba? Di ba? Pagdating natin sa langit, ang mangyayari niyan, mag-uusap-usap tayo, hindi, kaya ako na-save kasi ang laki nung binigay kong pera sa charity. Magpapayabangan na kayo niyan noon. Di ba? Meron ka ng ambag doon sa kaligtasan mo. Sarili mo na gawa. Di ba? Pero ano ba yung dapat pag nasa langit? Di ba? Anong sabi? All the glory belongs to God. Hindi tayo pwedeng mag-angkin ng glory, ng yabang doon. Kasi lahat daw ay sa Diyos lang. Sino yung nag-angkin ng ano? Gusto ba natin maging gano'n? Nag-angkin siya ng glory sa langit? Sino yung nag-angkin ng glory sa langit? Si Satan. Di ba? Yan ang kasalanan ni Satan eh. Nag-angkin siya ng glory, gusto niya umupo. No? Doon sa ano. Kaya, alam nyo, ang kaluwalhatian lahat. Kristo at sa Diyos. No? Hindi tayo pwede. Kaya ganito ang design ni Lord ng kaligtasan eh. Libre. No? Wala na tayong ibang gagawin. Mag-rest na lang tayo. Mamamahinga na lang tayo doon sa biyaya ng Diyos. Amen ba? Amen. Okay, next slide. Yan. Next, yan. Diba? Parang birthday gift daw. Ang kaligtasan ay regalo, hindi bayad. Ayan, no? Hindi binayaran, tinanggap para sa kanyang kaluwalhatian. Para hindi tayo magyabang sa Diyos. Kaya libre. At kaya libre yun, hindi natin kayang bayaran. Priceless. Diba? Priceless yun. Lobat na. Hello. Okay. Mas maganda to. Mas magiginig ako ni Sister Antoinette. At dahil hindi ka nakakanta, makakantayin ka namin mamaya. Duet kayo ni Chef. Asa na si Chef?
Okay. Yeah. So, naunawa naman natin, ano? Medyo masyadong matulis yata. Naunawaan natin, di ba, yung regalo. Okay? So, maraming tao kasi ngayon, alam nyo, kaya binibigyan din ko. Gusto nila bayaran pa yung libreng regalo. Di ba? Gusto nilang bayaran yung libreng regalo ng Diyos. Ang pinapakahulugan nila, yung tinapos na gawa ni Kristo, 50% lang. Down payment lang. Na hindi makukumpleto pagka hindi sila gumawa ng mabuti. Di ba? Ano to sa iba? Maraming nangangaral ngayon para ka daw maligtas. Kailangan tumulong ka sa kapwa mo. Kailangan member ka ng ganitong religion. Kailangan sundin mo yung 10 utos ng Diyos. Di ba? Ang tanong, kaya mo ba? Kaya mo bang sumunod sa 10 utos? Baka yung 3 utos lang ng nanay, hindi mo pa masunod eh. Diba? Kasi ano yung ano ng Diyos? Anong ano natin? Anong ano ng ano? Ang sabi ng Biblia, suwayin mo yung isa sa lahat ng kautusan. Sinuway mo na lahat. Kaya kailangan perfect eh. Ang tanong, meron bang taong perfect? Hindi na, sinabi na nga sa salita ng Diyos. Ang lahat daw ay nagkasala eh. Wala na, kahit anong effort mong bayaran yan, kahit anong effort mong gumawa ng mabuti, hindi mo kaya. Kasi ang sabi sa salita ng Diyos, pag sinasabi mong ikaw ay mabuti, ang katotohanan ay wala sa iyo. Diba? Pag sinabi mong hindi, mabuti ako, mapupunta ako sa langit. Ang sabi ng banal na salita, ang katotohanan daw ay wala sa iyo. At, ang masakit, ginagawa mong sinungaling ang Diyos. Sinungaling ba ang Diyos? Hindi, di ba? Ano sabi ng salita ng Diyos? Lahat kayo makasalanan. Hindi nyo kayang kaya ka libre regalo. Okay? Yan. Hindi kasi inisip ng iba, mag-isimba lang ako. Di ba? Maging mabait ako. Maglingkod ako para maligtas, mag-serve ako. Maliligtas ako. Hindi ganun yun, no? Ang kaligtasan, hindi premyo para sa mga mabubuti. Di ba? Ito ay para sa mga nagtiwala. Kaya nga, di ba, nakinig nyo na yung kasabihan, yung langit, hindi yan puno ng tao ng mga taong mababait at mabubuti. Di ba? Yung langit, para yan sa mga taong pinatawad ng Diyos. Diba? Hindi sa taong mabuti kasi walang mabuti kahit sino. Di ba? Amen ba? Amen. Okay? Next. Yeah. Ito pa yung yung religion versus gospel. Di ba? Do and done. Ang sabi sa religion, kasi isa sa pamamaraan ng tao para maligtas, isa sa solusyon ng tao para sa kanilang kaligtasan ay ang religion. Yan yung number 1 na solusyon ng tao. Religion. Kailangan sumapi ako sa ganito religion para ako maligtas. Di ba? Maraming attempt ang tao eh. Di ba? Pero ito yung number 1 attempt ng tao. Di ba? Religion. Ano ang sabi sa religion? Kailangan mong gawin? Gawin mo ito para tanggapin ka ng Diyos. Ano yun? Magdasal ka ng marami. Di ba? Maliligtas ka daw pag nagdasal ka ng marami. Di ba? Ano turo sa atin? Magdasal tayo ng 10 abagi ng Maria, 10 ama namin. Ganun yun, di ba? Pero ano sabi sa Bible? Iwasan daw yung pagdarasal ng paulit-ulit. Di ba? Yan. Ano pa yung sinabi? Magpakabait ka. Diba? Paano ka magiging mabait? Sundin mo yung 10 utos. Kaya ba? Ang tanong. Kaya mo ba? Kaya mo bang tumingin sa kapwa mo ng walang masamang pagnanasa? Hindi. Kaya mo bang kontrolin yung isip mo? Hindi ka mag-isip ng masama? Kaya mo bang ibigin yung kaaway mo? Kaya ba? Kaya na hanggang sa dulo yun pinag-uusapan, consistent. Hindi ngayon lang tapos mamaya babaliin mo. Okay? Ang sabi sa religion, magbigay ka. Tumulong ka sa mahirap. Mag-tithes ka. Di ba? Mag-tithes ka, magtumulong ka sa mahirap, maliligtas ka. Di ba? Yung iba nga, nagre-require ng 10%. Monitored pa yan. Anong trabaho mo? Magkano sahod mo? O 10% bigay mo. Kasi pagka hindi ka nagbigay, susumpain ka. Diyos. Diba? Yun yung sabi. Magbigay ka para
mapunta ka sa langit para tanggapin ka ng Diyos. Di ba? Magsimba ka. Di ba? Pag di ka nakapagsimba, susunduin ka sa bahay, tatanungin ka. Pag hindi ka palagi nagsisimba, tiwalag ka. Hindi ka pwede. Hindi ka pwedeng kausapin. Ganyan yan eh. Di ba? Ano pa? Maglingkod ka, mag-serve ka. Join ka sa ministry, tatanggapin ka ni Lord. Diba? Gumawa ka pa ng mas maraming mabuti. Yan yung solution ng religion. More on effort. Diba? More on effort. More on personal. Pero natutunan natin, hindi naman tayo kailigtas sa sarili natin eh. Kasi nga, wala tayong kakayanan. Pero ano sabi ng gospel? Sabi ng gospel, ano yung gospel? Mabuting balita ng Diyos. Ang sabi niya, done na yan, tapos na yan. Hindi mo na kailangan gawin pa yan. Hindi mo na kailangan mag-do. Kasi, done na. Tinapos na ni Kristo. It is finished. Di ba? Nabuhay si Kristo kasi nang walang kasalanan. Namatay siya sa krus. Imbis na tayo yung dapat mamatay at hatulan, siya yung nahatulan. No? Binayaran niya ang utang ng kasalanan. Di ba? Antindi, yung kasalanan natin kahapon, ngayon, at bukas, pinatawad na. Tapos na nga eh, di ba? It is finished na, wala nang natitira. Yung paggawa na itong mga mabubuti na to, automatic na lalabas na lang yan. Kasi nga, gagabayan tayo ng Espiritu Santo para maging mabuti at banal. Di ba? Araw-araw. Pero, hindi tayo maging perfect. Yan ang ano natin, di ba? Okay. Muling nabuhay siya at sinabi niyang naganap na. Faith in full. Yan ang mensahe ng Ebanghelyo. It is finished. So, saan kayo? Religion o dun sa tinapos na gawa ni Kristo? Sa gospel. Kasi tapos na. Wala ka na. Magpahinga ka na lang dun sa biyaya ng Diyos na hindi mo deserve. Kasi yung deserve mo na kapakusahan, inaako niya na dahil sa kanyang habag at awa. Amen ba? Amen. Isang malakas na palakpak ang kayo. Okay, next. Yan. Sa application natin, ang sabi dito, ihinto na natin yung labis na pagtitiwala sa ating sarili. Di ba? Stop trusting yourself. Yan. Saan daw tayo dapat magtiwala? Kay Kristo. Hindi pwedeng sasabihin mo, hindi, mabait naman ako, nagsisimba naman ako. Tumutulong naman ako, nagtatains ako. Nagbibigay ako, mas mabuti naman ako kaysa sa iba. Huwag mo lang isipin yun eh. Yung bang pamantayan, mas mabuti ka kaysa sa iba? Hindi, ang pamantayan doon sa pamantayan ni Lord. Diba? Kasi pag nagtiwala ka kay Kristo, na siya ay nabuhay na walang kasalanan, namatay, binayaran ng utang, yan, tinanggap sa pamamagitan ng pananampalataya, doon mo mauunawaan. No? Doon mo mas may enjoy yung salvation, yung libreng regalo ng kaligtasan na ilan sa atin. Di ba? Kaya, ang sagot dito, palagi, isipin nyo, wala akong may pagmamalaki na dating akin. Diba? Si Kristo lang ang aking pag-asa. Sabihin nyo nga, pag-asa. Pag-asa. Si Kristo lang ang aking Pag-asa. pag-asa. Yan. Si Kristo lang sapat na. Diba? Yan yung pinaka-heart, pinaka-puso ng Ebanghelyo. Diba? Yung tinapos na gawa ni Kristo. Diba? Ang sinasabi dito, ang kaligtasan ay nagsisimula kung tumigil ka sa pagtitiwala sa sarili mo. Diba? Doon magsisimula yung totoong kaligtasan. Pag iniwan mo na yung sarili mo, pag tinanggal mo na yung labis na bilib mo sa sarili mo, at inilipat mo na yung doon sa faith kay Kristo. No? Sa kanyang tinapos na gawa. Okay? Next? Next week. Yeah. Palakpakan natin si Lord. May natutunan ba tayo? Opo! Amen. Okay, so sige po, tayo po ay tumayo. Inaanyayahan ko po si Chef Chris at saka si Women Elements. Youth.
Paghapon. Umaga hanggang hapon. Hindi ka pala gano'n. Sa ano? Pwede na kayo. Hindi mo. Mo dito. Tinapay lang po yung tinapay. Mga kailangan. Dapat gano'n. Marang po ba? Malabot mo. Okay na. Tapos punta kayo sa Punta kayo sa Yung mga nagbigay ng elements natin, dito po kayo sa harapan. Lahat po ba meron na? Ne! Isa pa. So lahat po na nagbigay, dito po kayo sa harapan. Mga kapatid, sa oras na ito ay dadako tayo sa isang banal at mga kabuluhang bahagi ng ating pagsamba. Ang banal na hapunan ng Panginoon o communion. Ang communion ay hindi lamang ritual. Ito ay isang pagkakataon upang alalahanin natin ang ginawa ni Jesucristo para sa atin sa krus. Hindi tayo naligtas dahil sa ating mga mabubuting gawa. Hindi tayo naligtas dahil sa ating religion. Naligtas tayo dahil sa tinapos na gawa ni Kristo sa krus. Ngayon, ay sama-sama nating pakinggan ang salita ng Diyos. So, babasahin natin ang ating talata. No? 1 Corinthians chapter 11, verse 23 to 26. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang siya ko ring ibinibigay sa inyo, na ang Panginoong Hesus, nang gabing siya ipagkanulo, ay dumampot siya ng tinapay. At nang siya'y makapagpasalamat, ay kanyang pinagputol-putol ito at sinabi, ito ang aking katawan na ihahandog dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Gayon din naman ang saro, pagkatapos maghapunan, ay sinabi, ang sarong ito ay ang aking bagong tipan sa inyo. Gawin ninyo ito tuwing iinumin nyo ito sa pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kayo kakain at iinom, ng tinapay na ito at ng sarong ito ay inyong ipinapahayag ang kamatayan ng Panginoon hanggang siya ay muling dumating. Mga kapatid, tuwing tayo makikibahagi sa ating banal na hapunan sa pagdiriwang na ito, komunyon, mayroong tatlong tayong bagay na ginagawa. Una, tayo ay tumitingin sa ating mga nakaraan. Inaalala natin ang sakripisyo ni Kristo. Ang tinapay ay sumasagisag sa kanyang katawan na nasugatan na nabugbog para sa atin. Ang katas ng ubas naman ay sumasagisag sa kanyang dugo na nabuhos para sa ikapagpapatawad ng ating mga pagkakasala. Ang krus ay paalala ng Diyos na tayo ay kanyang mahal. Tayo ay kanyang mahal na mahal. Ngunit, ipinakita ng Diyos sa atin ang kanyang pag-ibig sapagkat nung tayo ay makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Kalawa, tayo ay tumitingin sa kasalukuyan. Sinusuri natin ang ating mga puso. Hindi tayo lumalapit ngayon sa Panginoon na hindi tayo lumalapit sa mesa ng Panginoon na nagtitiwala sa sarili nating kakayahan, sarili nating katuwiran.
Lumalapit tayo nang nagtitiwala lamang doon sa biyaya ng Diyos sa atin. Kung may kasalanan ka, mga kapatid, kung may kasalanan tayo na kailangan nating ipahayag ngayon sa ating Panginoon, gawin natin ito ngayon. Kung mayroong kapaitan, kung mayroong galit, o mayroong mga hindi pagpapatawad sa ating mga puso, isuko natin ito ngayon kay Lord. Sige po, bibigyan ko po kayo ng ilang saglit para sa inyong mga personal na panalangin. Ating pong alalahanin ang ating mga nagawang pagkakasala. Ating alalahanin kung tayo ay mayroong mga nakagalit itong mga huling araw. Ating ipagdasal na tulungan tayo ng Espiritu Santo na tayo ay bigyan ng pusong mapagpatawad. At ang lahat ng sa atin ay nagkasala, nakagawa ng hindi maganda, atin natin siyang ipagdasal sapagkat ang Diyos ay nagpatawad kahit malaki ang ating pagkakasala. Kaya tayo bilang tao, kailangan din tayo rin ay magpatawad din sa mga nagkakasala sa atin. Amen. So yung ikatlo nating ginagawa, tayo ay tumitingin sa future, sa hinaharap. Diba? Sabi ni Pablo, sapagkat sa tuwing kayo'y kakain ng tinapay na ito at iinom ng sarong ito, pinapahayag natin ang kamatayan ng ating Panginoon hanggang siya'y dumating. Ang communion o banal na hapunan ay hindi lamang pag-aalala sa krus. Ito rin ay pag-asam, pananabik sa pagbabalik ni Jesus na darating ang araw na wala ng luha. Napapahirin na ni Jesus ang ating mga luha. Wala na yung sakit. Wala na yung mga karamdaman. Wala ng kamatayan. At makakasama natin ang Panginoon magpakailanman. Okay, mga kapatid, kunin natin ang ating tinapay. Itaas natin ito. Ang tinapay ay sumasagisang sa katawan ni Kristo na ibinigay para sa atin. Manalangin tayo, Panginoong Hesus, salamat sa iyong katawan na nasugatan para sa aming kaligtasan. Salamat sa iyong sakripisyo sa krus. Tulungan mo po kaming mamuhay ng may pasasalamat at pagsunod sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Kainin po natin ang tinapay. Ngayon naman, kunin natin ang ating mga sarong. Itaas po natin. Ang sarong ito ay sumasagisag sa dugo ni Kristo na ibinuhos para sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Tayo po'y manalangin. Panginoong Hesus, salamat sa iyong mahalagang dugo na naglinis sa aming mga kasalanan. Salamat po sa biyaya, sa awa, at kapatawarang aming tinanggap sa iyo. Naway lagi naming alalahanin ang iyong dakilang pag-ibig sa amin sa pangalan ni Jesus. Amen. Inumin po natin sabay-sabay. Salamat sa Diyos. Ating pong iyuko ang ating ulo. Saka po natin ang ating mga mata. Tayo po yung manalangin. Ama naming nasa langit, banal, dakila. Marami pong salamat sa iyong dakilang pag-ibig sa amin. Salamat po sa pagmamahal na ibinigay niyo po sa amin dahil kami po ay makasalanan. Salamat po, Panginoon, sa puspos na biyaya na binigay mo sa amin sa pamamagitan ni Kristo na nag-alay ng buhay para sa amin, Panginoon. Salamat sa kanyang katawan na nabugbog, na nasugatan, na nagpakahirap, na umani ng pag-aalipusta, Panginoon, para lamang kami ay iyong patawarin. Sinabi ni Kristo, Ama kong patawarin mo sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Panginoon, pinapatawad mo na kami, kahit kami ay hindi pa humihingi ng tawad. Tunay nga pong napakadakila ng iyong pag-ibig sa amin. Salamat po sa dugo ni Kristo na naibuhos upang ang aming mga kasalanan
ay mahugasan. Salamat po sa kanyang dugo para sa katubusan ng aming mga pagkakasala. Lord, nawa, palakasin mo ang aming pananampalataya. Patuloy mong palaguin sa aming mga puso si Kristo, Panginoon. At kasama ng paglago, paglalim ng aming faith, ng aming pananampalataya sa Panginoon. Nawa po, Panginoon, ma-share po namin ito sa aming mga kasambahay, sa aming pamilya, sa aming araw-araw na nakakasalamuha, Panginoon. Nawa, maging instrumento kami ng kaligtasan. Maging buhay na patotoo kami, buhay na testimony ng iyong kabutihan, ng iyong grace, ng iyong biyaya, ng iyong pabor sa amin, Panginoon. Na maging daluyan kami ng biyaya na ang bawat nakakasalamuhan namin ay mabless, ay makilala nila at naisin nilang magkaroon ng tunay na relasyon sa iyo, Panginoon. Palakasin mo ang aming pananampalataya. Lord, salamat po sa pag-asa, sa pag-ibig. Habang inihintay po namin ang maluwalhating pagbabalik ng aming Panginoong Jesucristo. Lord, sa inyo po lamang ang lahat ng papuri, parangal, kaluwalhatian sa matamis na pangalan ng aming Panginoong si Jesus. Amen. Palakpakan po natin. Tayo po ay dadako sa ating gawain na pagbibigay. Si Sabrina. Kami ni Aki nakakatan.